as soon as they receive that, we expect them to stop na. Kasi ano yun for compliance po yung yung magiging letter ng PRA. Ipinadala na ng Philippine Reclamation Authority ang formal suspension letter sa mga lokal na pamahalaan na mayroong joint venture project sa reclamation sa Manila Bay. Bagamat Lunes pa binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pansamantalang suspension sa reklamasyon, kahapon lang daw natanggap ng PRA ang order. The suspension applies to all reclamation projects in Manila Bay. Ang pamahalaan ng lungsod ng Maynila sinabi sa isang opisyal na pahayag na natanggap na nila ang impormasyon mula sa PRA, kaya't nag-utos na sila na suspendihin ang lahat ng reclamation activities sa Maynila. Nirirespeto daw nila ang desisyon ng presidente. Sa isang mensahe ni Bacoor City Mayor Strike Revilla, sinabi nitong susunod sila sa direktiba ng presidente. Hiningan din ng news team ng pahayag ang lokal na pamahalaan ng Navotas City at Pasay City, subalit wala pa silang tugon sa issue. Sa aming pag-iikot sa Manila Bay, wala na kaming nakitang nagpapatuloy sa pagtatambak. Ayon sa PRA, aabot ng hanggang 6,000 ektarya sa kabuuan ang lawak na sasakupin ng reclamation project sa Manila Bay. Karamihan sa mga ito ay tatayuan ng hotel, condominium, recreational area at mga parke. Muling pag-aaralan ng mga compliance sa ECC, area clearance at iba pang law rules and regulation ng mga proyekto bago payagang makapagpatuloy ang reclamation project, pero matagal daw ang pagsasagawa ng cumulative impact assessment. Baka yun po yung matagalan, so everything would be dependent on that before the DNR and or PRA can lift the suspension or comply with the suspension order of the President. Ipinatigil ang reclamation project ng Pangulo dahil umano marami silang nakitang problema at kailangang pag-aralan sa lahat ng mga proyekto. Sinasabing ang reclamation sa Manila Bay ang isa sa naging dahilan kaya nalubog sa baha ang maraming lugar sa Central Luzon nitong nakalipas na mga pag-ulan dulot ng bagyo at habagat. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.